Okay, game. Ito si Marty. Ito yung babae na di ko kilala. Pareha silang attorney. Tapos ito yung pare. Yung pare na yan, may pumatay sa kanya. Pinagsasaksak siya, tapos tinanggal titi niya. Itong tumatakbo naman, si Aaron, duguan. Yan, nagabulan sila. Nakahanap siya, tapos kinulong siya. Si Marty naman, habang nasa bar siya, sabi niya, putangin na, kukunin ko tong case na to. Kaya yan, namingi na siya ng tulong sa may assistant niya. Sabi niya, ano, maganda na kayo ha. May case tayo. Pinuntahan niya agad si Aaron. Tapos yung ginagawa niya pala na to, libre lang to. Kasi naniniwala siya na inosente si Aaron. Dito, malalaman natin, si Aaron, isa siya sa mga altar boy or assistant nung pare. Si Marty, tinanong niya na kung pinatay niya ba talaga yung pare. Ang sagot ni Aaron, nung binabalik niya daw yung libro, may pangatlong tao daw doon. Pinapatay daw yung pare. Tapos nag-blackout si Aaron. Paggising niya daw, duguan na siya. Kaya tumakbo siya sa mga pulis. Sinabi ngayon ni Marty sa dalawa niyang assistant, kumuha daw nung psychologist. Ewan, tangina. Ngayon, yung kontra kay Marty, itong babaeng to, yung tropa niya rin. Ewan ko, putang ina, di naman kasi ako lawyer eh. Nag-cut na ako dito. Habang nasa court trial sila, humingi siya ng tulong sa may assistant niya. Pumunta siya sa may apartment ni Aaron para maghanap ng mga clue, ganun. Tapos may ano doon, may tao, putang ina. Nag-wrestling sila. Wala siyang laban eh. Ang nagawa niya, hiniklat niya yung hikaw. Si Marty, pinakita niya yung hikaw kay Aaron. Sabi ni Aaron, isa daw yun sa mga altar boy na si Alex. Nakita nila si Alex dahil dun sa may tenga niya. Nagabulan sila, nahuli nila, tinanong nila kung anong ginagawa niya sa may apartment ni Aaron. Sabi niya, hinahanap niya yung videotape. Yung videotape, gawa ng pare, parang homemade bolt. Inuutos sa kanila kung anong gagawin. Yung nasa videotape, si Aaron, tsaka yung babae ni Aaron, tsaka to, si Alex. Kaso di niya nga mahanap yung videotape, hindi niya masira. So habang nangyayari yon, si Aaron, may ano pala siya, may topak. Meron siyang multiple personality disorder. Ewan, puta. Yung unang nakita, no, itong psychologist. Si Marty, pumunta siya sa may crime scene. Hinahanap niya yung videotape. Nahanap niya, pinanood nila. Tapos yun, napanood nga nila na yung pare, parang inuutusan sila dito. Si Marty, pinuntahan niya na si Aaron. Itong psychologist, may sasabihin dapat. Kaso, ayaw ni Marty. Alis daw muna siya. Dito, bad trip na si Marty. Kasi nga, nakita niya na yung motive. Tangina mo, nakita ko yung video. Kaya mo pinatay yung pare. Ganyan-ganyan. Putang ina. Biglang lumabas ngayon si Roy, which is yung second personality ni Aaron. So yun, inumpog niya. Putang ina. Ngayon, nalaman ni Marty na may multiple personality disorder nga to. Dito, nag-uusap sila ng psychologist. Sabi ng psychologist, siya daw yung magte-testify. Kasi nga, may sakit nga tong si Aaron. Sabi ni Marty, bawal daw magpalit ng plead sa gitna ng trial. So yun, bawal. Si Marty, ang naisip niya ngayong game plan, ipakita yung videotape sa may court, pero hindi daw dapat sila gagawa nun. Kasi motive yun eh. Kaya yun, pinadala niya yung videotape kay Janet, which is ito, itong babaeng to. Nag-uusap sila, bakit niya daw sinenyon yung tape. Dinedenay ni Marty. Sabi ni Janet, hindi niya daw mapapakita sa may court yun. Kasi maghahalo-halo daw kay Ewan, tsaka magmumukhang masama yung pare, kaya hindi niya mapapakita. Kaya yun, hindi gumana yung plano ni Martin. Nung nasa trial na sila, itong lalaking ito, gusto ni Janet, saka tropa niya yung pare. Akala ni Martin, masisisi niya yung pagkamatay ng pare dito. Kasi, ang sabi ni Martin dito, parang setup daw yun. Parang pinatay niya daw yung pare para daw sa business, ewan. Basta ganon. Yung judge, hindi siya natuwa. Bakit parang lumalayo na daw sa may case, ganon. Saka wala naman daw ebidensya, ganon. Ewan, putang ina kasi, di naman ako lawyer eh. Hindi niya mapatunayan na baliw si Aaron. Kaya ang ginawa niya, si Aaron na mismo yung magsasalita. Siya yung sasagot sa mga tanong. Dito, ini-stress niya si Aaron para lumabas yun si Roy. Tapos nung itong babae na to, siya na yung magtatanong. Talagang mararahas yung tanong niya. Talagang malulupit. Dinediretso niya na si Aaron. Kaya yun, nung paalis na yung babaeng to, biglang lumabas yung Roy. Tangina mo, saan ka pupunta? Tapos yun, in-headlock siya. Napatunayan na nila na nabaliw to. Pagtapos nga nun, napagdesisyonan nung judge na itigil na yung case na yon. So, si Aaron, di na siya death penalty. Parang mapupunta na lang siya sa mental hospital. Nagtagumpay na si Martin sa kanyang case. Kaya pinuntahan niya agad si Aaron para sabihin yun. Dito si Aaron, wala daw siyang maalala. Kasi nga, si Roy eh. Nag-take over eh. Tapos yun, dito in-explain na ni Martin kung anong mangyayari sa kanya. Punta siya sa may mental hospital, ganun. Hindi na siya mamamatay. Wala nang death penalty. Tapos tong si Aaron, sabi niya, sorry daw doon sa may babaeng sinakal niya. Tapos naalala ngayon ni Martin, pag nag-take over si Roy, hindi dapat maaalala ni Aaron yon. Bumalik siya doon. Tapos dito, malalaman natin
Si Aaron nagpapanggap lang pala na may topak. Oo, putang ina, wala talagang topak yan. So yun, tuwan-tuwa si Aaron. Tas si Martin, parang ano siya, nabigla. Ewan, tangina. So yun, umalis na siya doon, no? Kung tatanungin niyo ako kung anong matututunan sa pelikulang 'to, ano, gumawa ka ng mabuti sa masamang tao. Yun, maraming maraming salamat sa panonood.